gagawin. Your thoughts on that, sir? Magaling kasi ito eh. Sinabi niyang hindi siya tutol sa rally. Pero sinabi din niya, nag-announce siya, na sa mga department head na bawal kayo, ito, lalabas to eh. Galing sa kanya na may pinalabas daw siya na bawal ang mga empleyado magpunta sa rally. Maisog rally. Tapos, galing naman sa PNP, sinabi sa akin, hindi ko lang sabihin ng pangalan, sinabi niya, gawin yung lahat ng paraan, harangin ang lahat na magbiyahe. Bawal daw ang hakot, at mag-establish lahat ng barricade na pag mga maraming tao ang sakay sa sakyan, hindi makadiretso. Pabalikin. Ito, sinabi ng PNP ito. Kung may mga dump truck na naghakot ng mga tao, ipahold. LTO nga daw, magamit pa daw ng LTO, ipahold, ipahuli para hindi makapunta sa rally. Kahit daw motor, magsabak. Ano ba yung Tagalog sa sabak? Ha? Hindi, yung mag-upo ka, magkandong. Sidecar. Bawal daw. Bawal. Hindi makadiretso. Uli. Ibig sabihin dyan, ginigipit nila ang rally. Ginigipit. Hanapan lahat ng paraan na hindi makapunta ang mga tao. Galito sa pulis. Kung magtanong siya sa akin, ibang usapan to para sabihin ko. Tapos, ganito pa. Ang sabi sa akin, ang tawag sa akin, lahat ng army ngayon, bawal sila. Pinagbawalan sila na mag-augment. Itong tawag. Lahat ng gas sa Kapitolyo, in-stop. Kinansil lahat ang issuance dahil siya ng acting gobernador. Ang kusina natin para magpakain. Wala nang sahod yung mga tao na nagluto. Pero ang ginamit ko lang, bigas na natin yan. Ang niluto, lahat ng expenses, sagot ko na yan, personal. Lahat na pagkain, galing pa sa mga donisyon para may makain lang ang mga tao na nandito na, pumupunta hanggang sa rally ito sa bukas, sa Sunday. Ngayon, sinabihan na, hanggang ngayon lang kayo, Sabado ngayon, huwag na kayo makagamit sa facility dahil sa provincial government ito, hindi na kayo pwede magluto dito. Yung mga iluluto nyo, dalahin na ninyo yan, ilabas dito sa Kapitolyo kung saan-saan yan dahil hindi na ito concern ng province. Wala kaming pakialam dyan sa rally na yan. Hanap kayo kung saan kayo makaluto sa labas. Ngayon, nag-impake na ang ating mga kusinero doon. Ang sahod niyan, facility na lang sana, yung lugar na lang. Yung lugar na lang ang hiningi ko para makakain itong mga tao na nandito. Pinalis, Sinabihan na sila na ngayon na lang, hanggang lunch na lang, yung luto nila. Ngayon na lang. Pabakit na lahat. Yun ang, si Mayor Oy pa ng Tagum ang nagpunta doon. Siya pa ang, hindi naman siya ang gobernur, pero si Mayor Chong Oy ng Tagum pa ang nagpunta kaninang umaga. Isama ko sa report lahat yan kasi documented. So, ibig sabihin, hinaharang talaga niya ang rally. Diba? Magsalita siya na hindi sila tutol sa rally, pero ang actions nila, talagang hinaharang nila ang rally. May isa pang report na nag-utos na kailangan ipadlock ang sports complex. Tinawagan niya. Ito, partial ito. Tinawagan siya na ipadlock ang sports complex. Hindi niya gawin.
Oh. So, ibig sabihin, talagang ito si acting governor, uy, ay talagang gusto nilang harangin ang rally. Sir, press conference po last night si former President Duterte. How big is the support po yung kanyang mga sinabi? At sinabi niya po, mayroon siyang warning sa government na parang nahimo na daw na mas authoritarian ang gobyerno. More authoritarian. Mahirap daw yan. Tapos, he also called on to the military and police to join him, not to force them to out of office, pero to air down their sentiments against the current administration. Do you feel the same, sir? Yes, yan po talagang naramdaman ko. Sobrang sakit ang ginawa nila sa akin. Sobra. Parang kangaroo court na ito. Parang kangaroo court ito. Hindi to dapat gawin sa gobyerno sa akin. Hindi ako convicted sa kaso. Pwede ba nasabihin lang sa'yo, bukas, patayin kita. Parang ganun ba? Bukas, wala ka na sa pwesto. Parang ituro na lang ang kanilang gusto. Ito ang napipil ko. Na pag ayaw nila, sabihan nila, diretso. Parang ganun ba? Kangaroo court. Bukas yan, patayin yan. Ang ginawa lang sa akin, bukas, alisin na yan. Tanggal yan sa trabaho. Tanggal yan sa pwesto. Elected ako. Elected yan, sir. Walang elected. Tanggalin na yan. Parang ganun ang napipil ko. Wala man lang due process of law na ginawa nila sa akin. Sir, ano mensahe mo kay former President Duterte and kay Speaker Bebot Alvarez? Former Mr. President Rodrigo Roa Duterte, Sir, Mayor Digong, daghan kayong salamat sa imong statement nga pagsuporta sa akong sitwasyon karon dito sa probinsya ng Davao del Norte. Sir, ang imong statement nga pagsuporta sa ko maoy nakapukaw og samot sa hunahuna sa katawan dito sa Davao del Norte. Ito yung nagpagising, sir, sa isip ng sambayanang Pilipino sa buong bansa na hindi dapat parang martial order na ang gawin sa atin. Nang kahit ako elected official, walang kaso, hindi convicted, pwedeng basta na lang iharas sa ating national government. Mr. President, former Mr. President Rodrigo Roa Duterte, sana po yung message mo na support sa akin ay magbigay ng knowledge sa ating gobyerno ngayon na maisip nila na hindi po tayo martial law, hindi po under martial law ang Pilipinas. Thank you so much po, former Mr. President Rodrigo Roa Duterte. Sir, saludo gid kay ko si mo, sir. Salamat kayo sa imong pagtabang sa kuwa, sir, o pagtabang sa katawan sa probinsya sa Davao del Norte. Nga itong lahat ay nabigyan ng liwanag na tayo po ay kailangan natin ang tamang proseso. Hindi po pwede na i-dictate na lang ng ilang tao. Yung ginawa mo, sir, dito po na-prevail na dapat may justice, dapat may due process of law ang lahat na mga order galing sa national government, national and local government. Dapat idaan sa tamang proseso. Former Mr. President, ulitin ko po, maraming salamat po, sir. Sir, mensahe po ninyo sa mga kababayan po ninyo dito bukas sa Davao del Norte, mga Karatig, Visayas, Mindanao.
Even mga taga Manila, may nakasabayan kami sa aeroplano. They will be attending the rally tomorrow. And ilang tao po sir, ina-expect po ninyo bukas? Yung napag-isipan po namin, yung napagmitingan po namin, nung una, nasa 100,000 po yun. Tuloy po yung 100,000. Pero baka mas sobra pa. Marami pa ang darating dahil sa nangyayaring ito na operation na ginawa sa akin, walang due process of law, harassment, political harassment, at power tripping. Grabe, naramdaman ko po, ang daming tumatawag sa akin na sobrang sama po ang loob nila. Kahit nasa Italy na mga kababayan natin Pilipino, tumatawag po sa akin, nasa US, nasa London, nagtitext na prayer rally daw sila doon, nagsindi sila ng kandila na i-pray nila ang sitwasyon ko dito sa Davao del Norte. Yung ibang region din na mga hindi ko na nga kilala, nagtitext sa mga staff na